Alright mga kapatid, bago po natin simulan ang ating report ngayong araw, ipapakita ko muna sa inyo itong mga hindi ko alam, ano ba itong mga bayaran ba to? Totoo ba tong concern sa ating Pilipinas? Kasi alam mo kahit anong ipaunawa natin sa kanila, gumagawa pa rin sila ng mga ganito. Parang ano to para sa akin yung mga ganitong style nakakabobo. Kahit anong paliwanag mo na, wala pa rin silang naiintindihan. May nag-comment nga pala si Ami, sabi, zoom in para mukhang madami kasi siksikan. Pero pag zoom out mo yan, baka gakulangot lang yun. Sintabi ko sa kumakain. No? Kahit maghihiga pa kayo dyan sa kalsada at mag-swimming sa baha, wala na kayong magagawa. Ang kakapal naman ang mga mukha ng mga to. Opinion lang Supreme Court na ho ang nagsalita. Mga matatalinong tao pa yan sa pinakamatalinong mga itinuturing yung matatalino. May Supreme pa ba sa pinaka-Supreme? Ano, Supremer? Supremalist? Nagreklamo pa si yan. Mga ihahatid nating balita yan mga kapatid mamaya. Buod ng mga balitang nakuha natin sa mga iba't ibang website news. At ito na ilipat pa ho natin. No? Siya pala. Parang pinamumunuan ata to ni Tabingi. Wala. Kuya, sir, ma'am, o kung ano pa man ang iyong lahi. Alam nyo ho, wala na akong ibang nakita rin sa inyo kung hindi magreklamo ng magreklamo. Bakit hindi mo batikusin yung presidente na ayaw mo rin dati? Dati na kami nagbablog, nakikita kita, ayaw mo rin kay PBBM. Maraming anomalya at maraming mga akusasyon kay PBBM. Bakit hindi ka nangingialam? Ano kaya? Ewan ko ba, alam nyo, sinasayang nyo yung kapangyarihan ninyo na kayo yung mga karapat dapat dyan pero wala kayong ginawa kundi magreklamo at ampaw ang mga reklamo ninyo. Okay, next natin, impeach Sara, nagkaisa kalipunan. Hindi nyo pa sinabing taong bayan, nahiya pa kayo. Nag-comment si Lucy, sabi, ni Lucky, pati kami dinadami nyo, kayo lang mga 80-80. Alam nyo na yung 80-80, di ba kung babasahin nyo pa, yung letter B, ginawa lang nilang 80-80. Pang nung nagkaisa, kokonti kayo dyan. Di ba? Sabi ng gano'n, no? Kawawa yung mga matanda dyan. Sinali nyo sa magkakasakit yan. Tinitiis na lang yan para magkapera. Loka kayo. Wala itong mga to. Yan. Gusto nyo makita mga mukha ninyo. Impeach Sara, kalokohan nyo. Ilang beses lang, pinaliwanag na nga. Ang dami ng beses. Ang dami na nagpaliwanag yan. Pero gamunggo pa rin kayong mag-isip. Gamunggo. Opinion lang hindi ho lahat nadadaan sa pera. Minsan kailangan ng puso at isip, kadalasan yan. Para mas malaman mo ang tunay, gamitin mo ang utak mo, pag-iisip mo, tsaka puso mo. Hindi yung kain lang kayo ng kain ng pera. Alam nyo may pera, kaya nandiyan lang kayo, no? Next. Naku, di ko to kilala. Wala ganyan kayo gustong makilala nyo sarili nyo sa maraming tao. Kakatawa kayo, no? Impeach. Kakahiya to mga kapatid. Naku, kaya naman pala Wala kayong magagawa ngayon kundi umiyak ng umiyak. Konti lang kayo, walang budget. Walang budget mga sir. Kaya ganyan-ganyan lang. Agoy, higa-higa. Nakakahiya to mga kaibigan. Nakakahiya to. Ako kahit walang-wala na akong pera, hindi ako magagaganito. Hindi ko gagawin to. Hindi ko gagawin to mga kapatid. Ito maganda. Sabi ng ganun. Respect and honor the Supreme Court. Nagbabala si Senator Mig Subiri laban sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings sa Senado. Aniya, maaari itong magdulot ng constitutional crisis at contempt order mula sa Korte Suprema. Yan, magmatigas kayo
Subukan nyo yan, ha. Sabi ng ganon sa mga, we may be courting contempt order from the Supreme Court. And ayan, basahin nyo na lang mga kapatid. Pwede nyong i-post saglit, tapos basahin nyo na. Kasi dito tayo sa comment section, nakakatuwa. Ano to, hindi pwede kay Tito Soto, Erwin Tulfo, Bam Aquino, Risa at Kiko Yansen. Mas matalino pa din sila kaysa sa mga hurado. Mas maganda yang i-contempt yung mga senador ng Supreme Court na mismo. Alam nyo ang gagawin nila yan? Sa tingin ko lang ang style naman nila bago mag-February o sa susunod na taon. Ngayon pa lang gagawa na naman sila ng mga kung ano-anong mga mapangpupukol nila kay BP Sara. Yan ang mga nakikita kong gagawin niya mga yan. Eto na mga kapatid, simulan na po natin. Ipi-play ko na po ang balita ngayong araw at maraming salamat. Tumututok pa rin kayo hanggang ngayon sa mga binabaha dyan. Konting siguro mahabang pagtitiis pa ang kailangan nating gawin kasi nga alam nyo naman ang ating presidente ngayon, tinuturing niyang new normal yung bagong mahina talaga, hindi man lang magsalita na sige susubukan natin para sa susunod hindi na maulit to, pipilitin natin maging maayos na bla bla bla. Utik nang tinanggap na lang yung katotohanan na ganyan na yung Metro Manila. Di ba? Para sa akin, kabugukan yung ganong sistema. Hindi maganda. Hindi ka man lang sumubok ng ibang paraan. Wala. Full, di ba? Pagka ganyan, 80-80 nga talaga. Eto na mga kapatid, ang mga balita po natin ngayong araw. Maraming salamat at simulan na po natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Nabasura daw ang impeachment. Ano masasabi mo? Umiiyak ngayon yung mga buhaya dahil kupal sila, talo pa. Nagrereklamo daw yung speaker. Eh di siya na lang ang maging Supreme Court. Expectation sa zona. Unsa ba expect nato? So expect nato nga mao nang new normal, way sulod ang zona. Promise sa siguro gyapon. Mo gyapon na kanang tawhana how draw na mag-English. Kabalo mo nang tao nga tangke ang ulo. Anaon nimo ba? Tong way sulod. O na sige na pud sa paminaw sa mga ugok pud niya mga advisor. Oh, new normal ug bagyo. Normal nang baha. Natoy ni Dagag Mayor, diri sa Davao. Dapat katoy ang ikuha, kay natoy solusyon sa baha. Kailan mo tanan nato, taga Davao. Kato pangitaon niya, kay hawad daw to siya sa baha. Pati sa traffic. Imong kuhaon to niya. Kamara, ipaglalaban ng kapangyarihan sa impeachment kahit kontra sa Supreme Court? Nagpainit na naman ang tensyon sa pagitan ng mga sangay ng pamahalaan. Iginiit ng House of Representatives na kanilong ipaglalaban ang independensya ng Kamara sa proseso ng impeachment kahit pa naglabas na ng ruling ang Supreme Court na nagsasabing labag sa konstitusyon ang isinampang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe, malinaw daw sa saligaw batas. The sole power to initiate, try, and decide all impeachment cases lies with Congress. Sa madaling salita, sinasabi ni Dalipe na kahit may ruling na ang Supreme Court, hindi dapat makialam ang judiciary sa prosesong eksklusibo raw sa lehislatura. Binigyang diin pa niya na nirerespeto nila ang desisyon ng korte, ngunit naninindigan silang dapat din daw igalang ang separation of powers sa pagitan ng ehekutibo, lehislatura at hudikatura. Pero teka, hindi pa ba sapat ang linaw ng desisyon ng korte? Walang sapat na legal na batayan ng impeachment. Aprobado sa budget, may dokumento, malinaw na legal. At ngayon, gustong ituloy pa rin ng ilang mambabatas ang proseso, kahit mismo ang pinakamataas na hukuman ng bansa ang nagsabing labag ito sa konstitusyon? Anong klaseng hustisya yan kung pipilitin mong ituloy ang proseso, kahit wala ng batayan? Anong klaseng panindigan yan kung malinaw na binigyan ka na ng sagot ng batas, pero pilit mo pa ring binabaluktot? Sa halip na igalang ang desisyon ng korte, tila mas interesadong itulak ng ilan sa Kamara ang isang gawa-gawang impeachment kahit wala ng legal na paa para tumayo. Ang tanong ng bayan, gusto ba talaga nilang maglingkod o gusto lang nilang maghari-harian sa kapangyarihan? Opinyon, hindi yan pagtatanggol ng proseso. Yan ay paglapastangan sa konstitusyon.
Kung may respeto ka sa batas, marunong kang sumunod kapag sinabi na ng Korte Suprema. Walang kaso. Kaya habang tahimik si VP Sara, ang hustisya na mismo ang pumapabor sa kanya. Hindi kailangan ng drama kung nasa iyo ang katotohanan. PBBM SONA, 3 taon na ang mga pangakong paulit-ulit, pero asan na ang totohanan? 3 taon na ang nakalilipas mula nang maupo sa Malacanang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At sa loob ng 3 sunod-sunod na State of the Nation Address o SONA, paulit-ulit niyang ibinida ang mga plano, programa at pangako sa sambayan ng Pilipino. Pero ngayong 2025, mas mabigat ang tanong ng taong bayan. May nangyari ba talaga sa mga ipinangako o puro salita lang sa entablado? Unang SONA, Hulyo 25, 2022. Tema, pagbangon ng bansa mula sa pandemya. Layunin daw ng kanyang unang SONA ang malinaw na direksyon sa ekonomiya at infrastruktura. Pangunahing mensahe niya, "We live in difficult times, but we have and we will continue to find solutions." Tutok daw sa pag-ahon mula sa COVID-19, medium-term fiscal framework, build better more, food security, modernisasyon ng agrikultura. Pero anong katotohanan? COVID-19 recovery? Marami pa rin ang nawalan ng hanap buhay at hindi nabigyan ng ayuda. Build better more? Marami pa ring proyekto ang makabinbin. At ang food security? Ano itong sobrang taas ng presyo ng bigas ngayon? Ikalawang SONA, Hulyo 24, 2023. Tema, pagpapatuloy ng pagbangon sa ilalim ng bagong Pilipinas. Pangunahing mensahe, we are stabilizing the economy, we are rebuilding and enhancing the institutions of government. Tutok daw sa disiplina at reforma sa pamahalaan, e-governance at digitalization, proteksyon sa kalikasan, food security at rice production. Ngunit ang katotohanan, nasaan ang bagong Pilipinas? Ang traffic lalo pang lumala. E-governance, kahit simpleng dokumento, ilang linggo pa ring inaantay. Food security, ang tanang ng bayan, bakit ang bigas, itlog, sibuyas at gulay, presyo ay parang ginto? Ikatlong SONA, Hulyo 22, 2024. Tema, pagtitibay ng pundasyon ng bagong Pilipinas sa harap ng krisis at global challenges. Pangunahing mensahe, we have laid the groundwork. We must not rest. The work continues. Tutok daw sa paglaban sa hoarding at smuggling, pagpapababa ng inflation, expanded kadiwa programs, police-military modernization, serbisyong panlipunan, independent foreign policy. Pero anong realidad ang nakita ng sambayanan? Hoarding at smuggling, hanggang ngayon laghahanap pa rin. Inflation, hindi pa rin ramdam ang pagbaba ng presyo sa palengke. Kadiwa, saang lugar bayawan tunay na abot kaya? At serbisyong panlipunan, maraming mahirap, walang maasahang ayuda, walang makain, walang masakyan, walang matinong ospital. Opinyon, 3 taon ng paulit-ulit na tema, pagbangon, pagtibay, pagpapatuloy. Pero habang paulit-ulit ang SONA, paurong naman ang buhay ng karaniwang Pilipino. Sabi nila, laid the groundwork na raw. Pero hanggang ngayon, ang nararamdaman ng mamamayan ay hindi pundasyon, kundi pagkakabaon. Hindi ito bagong Pilipinas. Ito ay lumang estilo ng pamumulitika na balot sa magagarbong salita pero hungkak sa tunay na resulta. Hindi sapat ang magandang speech kung ang mamamayan ay gutom, ang presyo ng bilihin ay taas, at ang serbisyo ay mabagal. Hindi ito ang Pilipinas na pinangarap ng tao noong ibinoto sila. PBBM, nag-utos sa DPWH, tapala ng mga siwang sa pumping station sa Navotas. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Agad niyang inatasan si Kalihim Manuel Bonoan ng Department of Public Works and Highways na aksyonan ng mga siwang sa pumping station sa Navotas City. Bakit? Dahil sa mga siwang na yan, malayang pumapasok ang tubig mula sa Manila Bay at malinaw na perwisyo ito para sa mga residente ng Navotas, Malabon. Hindi lang ito basta utos mula sa palasyo. Personal na bumisita ang Pangulo nitong Sabado sa mismong kinukumpuning navigational gate ng North Navotas Pumping Station. Kitang-kita niya mismo ang tunay na sitwasyon doon. At ano ang nakita niya? Isang pumping station na hindi pa rin maayos habang patuloy na pinapasok ng tubig alat ang lungsod. Ayon mismo kay Kalihim Bonoan, may pondo na para ayusin ang mga siwang sa pumping station. Pero bakit hindi pa rin tapos? Kaya todo na ang utos ng Pangulo, bilisan ang pagkumpuni.
Sabi pa ni Bunoan, yung pagkumpuni ng mga gaps doon sa revetment wall na pinapasukan ngayon ng tubig galing sa Manila Bay, yun ang ginagawa namin ngayon batay sa utos ng presidente. Paulit-ulit na lang. Ayon sa kalihim, dapat sana ay tapos na ang pagkumpuni ng navigational gate ngayong buwan. Oo, ngayong Hulyo. Pero ano ang nangyari? Nasira ulit. Aba, isang malaking kapabayaan ito. Napilitan silang ayusin na naman at target na naman daw nila na matapos ito bago sumapit ang 8 ng Agosto. Pero ang tanong, matatapos ba talaga o palusot na naman? Nabanggayan ni-repair namin naging operational na. However, itong recent na nasira ulit, dapat natapos na nung 20 ng Hulyo. Kaso naabutan tayo ng pag-uulan-ulan kaya hindi natapos. Ang target namin na matapos ay 8 ng Agosto. Ano daw? Ulan lang ang dahilan? Ang daming taon nang pinoproblema ang baha sa Navotas at Malabon, tapos hanggang ngayon ganyan pa rin ang sagot? Sana naman, sabi ni Bunoan, gumanda na raw ang panahon para magtuloy-tuloy ang rehabilitasyon at mabawasan na ang perwisyong dinaranas ng mga taga Navotas at Malabon. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan magtitiis sa mga residente sa perwisyong ito? Hanggang kailan paulit-ulit ang pagkumpuni pero walang tunay na solusyon? Sa mga taga DPWH, oras na para seryasuhin ninyo ang utos ng Pangulo. At sa mga nanunungkulan, sapat na ang pangako, aksyon na ang kailangan ng taong bayan. Bakit kailan tag-ulan na naman, sakalang nila aayusin ang pumping station? Taon-taon naman nating problema ang baha sa Navotas at Malabon. Pero mas nakakagalit pa sa lahat, habang sinasabi ng administrasyon na abala sila sa pag-aayos ng bansa, ang inuuna pa rin ng mga politiko at ilang media ay ang pagbanat sa mga Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte. Aba, hindi ba't siya ang talagang may puso at tunay na serbisyo sa mga Pilipino? Habang si VP Sara, abala sa mga proyektong pang-edukasyon at pangkapayapaan, tahimik pero kumikilos. Itong ibang grupo ay abala sa paninira. Kung makapu sa social media, akala mo silang may ginagawa. Pero kung tutuusin, puro lang papogi, puro pa-picture, at puro banat sa kapwa. May mga ahenda silang pangsarili, habang ang bayan nilulubog na sa baha. Ganyan ba ang tunay na serbisyo? Huwag nating hayaan na ang mga taong may malasakit ay apak-apakan lang ng mga inggit at mapanirang loob. Bayan muna bago ang intriga. Gawa muna bago ang kamera. Hontiveros, itinanggi ang paratang sa 120 milyong mga telebisyon na nalubog sa baha. Mariing itinanggi ni dating Cebu City Vice Mayor Donaldo Dondon Hontiveros ang mabigat na paratang ng kasalukuyang Vice Mayor Tomas Osmeña kaugnay sa umano'y pagbili ng mahigit 120 milyong pisong halaga ng mga television set na nasira raw sa pagbaha noong 16 ng Hulyo. Matapang ang naging pahayag ni Osmeña. Doon sa issue ng mga nalubog na TV, para sa akin yan ay kapabayaan. Para sa akin, yan ay katiwalian. Bastos yan. Bakit bumili ng napakaraming TV kung hindi rin nila alam kung saan ito gagamitin? Ayon kay Hontiveros, ang mga telebisyong tinutukoy ni Osmeña ay hindi binili para sa palarong pambansa ngayong taong 2024, kundi bahagi umano ng computerization program ng Department of Education para sa mga pampublikong paaralan. Nilinaw din niya na ang mga ginamit na TV sa palaro ay ibang procurement daw, hiwalay at isinasagawa sa ilalim ng formal na kahilingan ng DepEd para sa mga monitoring room ng media at ng publiko. Giit ni Hontiveros, wala akong personal na kapangyarihan sa pagbili. Ako'y tumulong lang sa proseso. Dumaan ito sa wastong panuntunan at aprobado ng local school board. Matapos ang palaro, inilagay umano ang mga unit sa bodega ng DepEd. Doon nga raw ito nalubog sa baha nang bumuhos ang malakas na ulan, dahilan ng pagkasira ng mga ito. Dismayado si Hontiveros sa naging banat ni Osmeña. Ani niya, nakakadismaya ang mabilis na akusasyon ng katiwayan nang hindi man lang inaalam ang buong detalye.
Dagdag pa niya, handa akong sumailalim sa anumang investigasyon para malinis ang pangalan ko. Matagal ko nang nirerespeto si VM Osmeña dahil sa kasaysayan ng aming mga pamilya. Pero dahil sa akusasyon ito, nasira ang respeto ko sa kanya. Hindi raw balak ni Hontiveros na makipag-away sa salita, pero malinaw niyang sinabi na kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang pangalan at mga nagawa kahit hindi na siya aktibong nanunungkulan. Habang patuloy ang sigalot ng dalawang opisyal, nananatiling palaisipan sa publiko ang tunay na nangyari sa 120 milyong pisong halaga ng mga telebisyon na lumubog sa baha. Nasaan ang panananggutan? Sino ang dapat managot? Torre Baste Boxing Ring, nakahanda na sa Rizal Memorial Coliseum, pero nasa Singapore na si Baste? Handa na sana ang lahat? Nakatayo na ang boxing ring sa loob ng Rizal Memorial Coliseum para sa inaabangang suntukan sa pagitan ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III at Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Ang laban na binansagang charity match ay nakatakda sana ngayong linggo, Hulyo 27, matapos hamunin ni Mayor Baste si Gen Torre sa isang suntukan sa kalye. Oo, sa kalye pa talaga. Kaya todo paghahanda ang PNP at ayon kay Gen Torre, nakahanda na raw ang Coliseum. Pero teka lang, asan na si Baste? Ayon mismo sa kumpirmadong ulat ng National Bureau of Investigation at ng Bureau of Immigration, lumipad na patungong Singapore si Mayor Baste noong nakaraang Biyernes. Oo, 2 araw bago ang laban. At ayon sa mga ulat, nagbigay raw ng kondisyon si Baste bago ituloy ang laban. Aniya, papayagan lang daw siyang sumabak kung hihikayatin ni Gen Torre si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isailalim sa drug test ang lahat ng halal na opisyal ng gobyerno. Isang napakalaking kondisyon, pero ano ang tugon ng PNP? Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, ayaw na pong sagutin ng Chief PNP yan dahil siya lang po ay tumugon sa sinasabing challenge sa kanya. Ibig sabihin, gusto lang ni Gen Torre na tapusin ang hamon, hindi makipagpalitan ng kondisyon, hindi makipagdiskusyon. Pero ngayon, mukhang bitin ang laban. Nasa nang ipinangakong suntukan? Handa na ang ring, handa na ang venue, handa na ang PNP chief, pero ang kalaban nasa ibang bansa na. Ang tanong ng taong bayan, laban pa ba to o pa-show lang? Kung seryoso ang usapan, bakit kailangan lumipad paalis ng bansa? At kung may mga seryosong issue na gustong ilaban sa gobyerno, hindi ba dapat sa tamang proseso, hindi sa suntukan? Para sa publikong umaasang makikita ang laban, isa lang ang malinaw. Habang handang humarap ang isa namay umalis na. Kung matutuloy pa ito, malabo. At kung may matututunan ba ang sambayanan sa bangyaang ito, yan ang dapat pag-isipan ng lahat. Korte Suprema, binasura ang impeachment versus VP Sara Duterte. Labag sa konstitusyon ang mga paratang. Isang matinding risbak mula sa Korte Suprema ang pumutok ngayong Sabado, Hulyo 26. Tuluyan ng binasura ng kataas-taasang hukuman ang isinumiting Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte at malinaw ang sinabi ng Korte, labag ito sa konstitusyon. Ang reklamong isinampa laban kay VP Sara ay may kinalaman sa umano'y misuse ng confidential funds, isang alegasyon na ilang mambabatas ang nagpilit isulong para masimulan ang proseso ng pagpapatalsik sa pangalawang pangulo ng bansa. Pero ayon mismo sa ruling ng Korte Suprema, hindi pwedeng gamiting batayan ng impeachment ang paggamit ng confidential funds kung ito naman ay ginastos para sa mga proyektong saklaw ng aprobadong budget ng gobyerno. Malinaw pa sa sikat ng araw, ginastos sa tamang proyekto, pasok sa budget, may basbas ng batas, pero gusto pa rin nilang baluktutin ang proseso. Ayon sa korte, walang sapat na legal na basehan ang mga paratang laban kay VP Sara Duterte, kaya't hindi lang basta pinigil, tuluyang ibinasura ang impeachment process. At sa puntong ito, wala pa ring inilalabas na opisyal na pahayag si VP Sara Duterte. Tahimik siya pero ang hustisya nagsalita na para sa kanya. Ang tanong ngayon ng bayan, bakit nga ba pilit nilang ibinabagsak si VP Sara? Habang ang iba ay abala sa pagsisilbi, ang iba naman abala sa intriga.
Imbes na unahin ang mga problema ng taong bayan, baha, krisis sa bigas, trapiko, seguridad, mas pinili ng ilang politiko na magpakasasa sa politikang paninira. At ang malala, ginamit pa ang impeachment, ang pinakamataas na mekanismo ng pananggutan sa pamahalaan bilang instrumento ng gulo at pamumulitika. Hindi ito simpleng reklamo, isa itong tangkang kudeta sa loob ng sistema at buti na lang, hindi pumatol ang Korte Suprema, tumindig ang batas, tumindig ang konstitusyon. Kung ang confidential funds ay ginamit sa loob ng batas, bakit kailangan dungisan ang pangalan ni VP Sara? Sino ang tunay na may intensyon? Serbisyo ba o ambisyon? Sa desisyong ito ng Korte Suprema, malinaw ang mensahe. Ang pamumulitika, kahit gaano pa kahusay ang pagkakascript, kapag walang batayan, basura pa rin sa mata ng batas. Opinyon. Hindi ito ang unang beses na sinubukang ibagsak si VP Sara Duterte gamit ang politika. Pero gaya ng dati, hindi sila nagtagumpay kasi ang katotohanan hindi natitinag. Habang siya abala sa trabaho, ang iba abala sa intriga. Sa huli, batas pa rin ang panalo. At si VP Sara, tuloy lang sa paglilingkod. At dyan po nagtatapos ang ating balita ngayong araw. Patuloy nating tutukan ang mga isyong mahalaga sa bayan at huwag tayong basta-bastang magpapaloko sa politikang panggulo. Ako po si Annabel, kasangga ni Kuya Deng para sa X-Crew News. Hanggang sa susunod, totoo lang, walang kinikilingan at lalong walang inuurungan.